So mga katangian ng isang babae kung bakit sila palagi ang hinahabol ng isang lalaki. Yes mga kamamay, sa video natin ito, sasabihin ko po sa inyo yung mga katangian ninyo o yung katangian ng ibang babae. Kung hindi nyo po ito alam, sasabihin ko po sa inyo yung katangian ng ibang mga babae kung bakit sila palagi ang hinahabol ng isang lalaki. Hopefully mga kamamay, makatulong po sa inyo ang mga bagay na ginagawa ng ibang mga babae, okay, pagdating sa kanilang relasyon, kung bakit mga lalaki ang humahabol sa kanila. Pero bago natin to simulan mga kamamay, isa lang palagi ang aking pinapakiusap, hinihiling. Sana po mga kamamay mag-subscribe kayo, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba ng video na to kung sa tingin po ninyo is nakakatulong at makakatulong pa yung mga videos love advice na ating pinag-uusapan o isineshare ko sa inyo araw-araw. Kung nagawa nyo na po yan mga kamamay, maraming salamat at napakalaki po ng tulong nito pagdating sa ating munting channel na ito. Kung handa na po kayo, wag na po natin ito masyadong patagalin pa. Simulan na kaagad natin. So, ano nga ba mga kamamay? Yung mga bagay na ginagawa ng isang babae kung bakit sila palagi ang hinahabol ng isang lalaki. So, number 1. Kasi hindi sila masyadong nagiging needy at makulit. Mga kamamay, yung pagiging needy po at yung pagiging makulit pagdating sa isang relasyon is hindi po ito nagiging mabuti pagdating sa isang lalaki. Yung tipong lagi ka nalang nagiging needy, lagi mo na lamang hinahanapan ang isang lalaki ng oras, lagi ka nalang naghahabol sa kanya, ano ang lagi mong sinasabi sa kanya? Babe, hindi ka na nagkakaoras sa akin eh. Babe, hindi na tayo lumalabas. Babe, lagi ka nalang busy sa trabaho. Mga kamamay, huwag kayong masyadong makulit. Huwag kayong masyadong needy pagdating sa ganyang mga bagay. Alam yan ng isang lalaki mga kamamay, huwag ka masyadong maghabol. Lalo na kung alam mo na masyadong busy yung lalaki sa kanyang trabaho, sa kanyang ginagawa, yung minsang sabihin mo sa kanya na, babe, baka naman po pwede tayong sumimba sa linggo. Tagal na natin hindi sumisimba eh. Okay na po yun mga kamamay, huwag niyong pauulit-ulitin sapagkat nape-pressure ang isang lalaki. Sa halip, nabigyan kanya ng oras, tapos ang gagawin mo pa is araw-araw mong uulit-ulitin sa kanya, araw-araw kang mangungulit, araw-araw kang magiging needy, tapos ikaw pa yung nagtatampo kapag hindi ka agad nabigyan ng oras. Naku, lalo kayong hindi magkakasundo ng lalaki kapag ganyan. Pero kung ang gagawin mo is minsan ka lang magsasabi, tapos hindi ka magiging needy, mananahimik ka lang, so malaki yung chance na bigyan kanya ng oras, ng time. Sa ganyang paraan mga kamamay, maraming mga lalaki ang agad-agad na umaayos ng kanilang schedule para lamang masamahan ka, para lamang mabigyan ka ng oras. Pero kung ikaw ay magiging needy, tapos yung iba dyan masyado pang nagdadrama. Masyadong nagdadrama eh kapag hindi agad nabigyan ng oras. Sa pagiging needy ninyo, sa paghahabol ninyo sa lalaki, masyado pa kayo nagdadrama, magkatampu-tampuhan pa kayo. Nako, lalo kayong hindi papansinin ng isang lalaki kapag ganyan. Sa ganyang paraan mga kamamay, kapag hindi po kayo naging needy, hindi kayo naging makulit, sigurado ako mga kamamay, hahabulin kayo ng lalaki at iisipin niya na baka nagkukulang na nga siya ng oras pagdating sa inyo. Alright? So next, kapag inaway ka, sikapin mong huwag sumagot at makinig na lang. Mga kamamay, kapag inaaway po kayo ng lalaki, sasabihin ng lalaki, masyado kang toxic, kahit alam mo naman wala kang ginagawang mali. Ganyan po ang mga lalaki minsan o kadalasan. Sila po yung mas nagagalit kapag sabihin nating guilty sila, nakagawa sila ng kasalanan, sila po yung may ganang magalit eh. Tapos ikaw pa yung sisisihin kung bakit nila nagawa yung kasalanan. Halimbawa, ng babae sila, nahuli mo. O kaya naman, ng babae sila, nahuli mo na magkausap, magka-chat, nag-I love youhan, tapos sila pa yung magagalit. Kapag ganun mga kamamay, huwag nyo silang patulan. Hayaan nyo silang gawin kung ano man gusto nila. Okay? So, ano dapat mong gawin? Lumayo ka na lang, kamamay. Pakinggan mo lang siya, tapos labas na lang sa tenga. Tapos, ang gagawin mo dyan, lalayo ka na lang, mag-no contact rule ka na lang, at wala ka na lang paramdam, wala ka na lang message sa kanya, wala ka ng update, para maisip ng isang lalaki na maaari kang lumayo, mawala sa buhay niya. Okay? Kapag niloko ka niya. Ang hirap kasi mag-explain sa mga lalaking mapagmataas. Ang hirap makipaggigilan sa mga lalaking mapagmataas sa kanilang sarili, lalo pat ayaw nilang umamin ng kanilang pagkakamali. Huling-huli mo na ng babae, huling-huli mo na nagtataksil, minsan nga nahuhuli mo pa nakapatong eh. Tapos ayaw pang umamin. Sasabihin hindi sinasadya. Ganyan ang mga lalaki mga kamamay kung kaya't anong dapat niyong gawin.
Okay? Lumayo na lang kayo kapag kaganyan. Tapos kapag ka inaaway pa kayo, huwag na kayong makinig. Huwag nyo nang patulan pa kasi wala na rin naman eh. Okay? So sa paglayo po ninyo mga kamamay, doon may isip ng isang lalaki. Doon kanila hahabulin. Kung ano ba talaga ang value ninyo pagdating sa kanilang buhay. Kung kaya ba nilang i-let go kayo, kung kaya ba nilang ipagpalit kayo sa ibang mga babae, okay, doon yung malalaman. Kung ano ba talagang halaga ninyo pagdating sa kanila. Kaso, ganun nga, pagka nakita ninyo na nagkamali, na natukso, naghanap ng iba, or may kasiping na iba, nasa inyo na rin po ang hustisya. Nasa inyo na rin po ang desisyon kung tatanggapin niyo po ba o ano, kung mahal niyo pa ba o ano. Pero pagdating sa akin, kapag paulit-ulit na lang ang pagluloko, paulit-ulit na lang ang pambababae, pagtataksil, dapat tinuturo na talaga ng leksyon yan. Pero sa isang banda mga kamamay, ano po, magkahabol sa inyo ang isang lalaki. Kapag hindi niyo sila pinakinggan, kapag inaaway kayo, at bigla na lang kayong lumayo, hahabulin kayo ng mga yan. Sigurado po ako. Right? So next, sikapin mo na maging masaya pa rin kahit wala siya. Ito na nga mga kamamay, sabihin natin na sa mga nangyaring kalokohan, sa mga nangyaring masalimuot sa inyong relasyon, sabihin natin lumayo ka nga, nag-no contact rule ka nga sa kanya, di ba? Sikapin mo pa rin na ipakitang masaya ka. Sikapin mo pa rin na mag-post ng maayos, masasayang mga picture o videos na nangyayari sa inyo sa araw-araw right after na nag-no contact rule kayo. Okay, mag-no contact rule lang kayo mga kamamay, pero huwag niyo po siyang ibablock. Huwag niyo po silang ibablock sa lahat ng social medias. Kasi dyan po sila makakakuha ng update sa inyo. Okay? Yan po ay magagamit ninyo upang sa ganon magsisi ng sobrang isang lalaki. Okay? Pero kung halimbawa naman, sasabihin ng iba, kamamay bakit hindi natin ibablock? Baka kasi i-message tayo, makulitan tayo ng makulitan, kulitin tayo ng kulitin. So, anong dapat yung gawin? Huwag nyo na lang pong isin. Hayaan nyo lang siya mag-message ng mag-message, huwag nyo na lang pong isin. Okay, kung kayo naman is matured na, o matured enough na po kayo sa mga bagay-bagay, mag-no contact rule kayo, lumayo kayo, huwag nyo i-block, kung mag-message, huwag nyo pong isin, hayaan nyo lang po. Okay? Ngayon, ang gagawin po ninyo, ipapakita nyo na mas magiging masaya kayo, mas naging masaya kayo nung nawala siya sa buhay nyo, mag-post kayo paminsan-minsan ng mga updates ninyo sa araw-araw. Okay? Paminsan-minsan lang naman, halimbawa ngayon, pakita mo na maayos ka, mag-ayos ka kahit masakit pa rin sa dibdib, mag-ayos ka, magsuklay ka, mag-makeup ka ng light lang, tapos halimbawa mag-unwind kayo, mamasyal kayo sa kung ano man, sa pasyalan, sa Boracay kung may budget, mag-ayos kayo, magpariband kayo, basta ipakita nyo na mas nag-bloom, mas gumanda kayo, mas sumeksi kayo nung nawala siya. Sa ganyang paraan, ewan ko na lang mga kamamay, kung hindi pa maghabol ang isang lalaki sa inyo. Alright? Kaya mga kamamay, ipakita nyo po na mas sumaya kayo, mas naging masaya kayo nung nawala ang isang lalaki sa buhay ninyo. Alright? So next, huwag mong ibuhos ang lahat-lahat ng bagay pagdating sa kanya. Kung gusto nyo po na habulin kayo ng isang lalaki mga kamamay, please, iwasan nyo po na ibuhos lahat-lahat, lalo na po yung oras ninyo pagdating sa isang lalaki. Kapag napansin po ng isang lalaki na halos araw-araw ka nagpaparamdam sa kanya, halos oras-oras ka nagme-message, tumatawag, okay, nag-a-update sa kanya, nauumay po ang mga yan. Ayaw po ng mga lalaki yung masyado kayong makulit. Ayaw po ng mga lalaki masyado kayong nagme-message sa kanila. Ang gusto po namin is challenge. Ang gusto po namin is nagtatanong kami kung nasaan ka na. Nagtatanong kami kung ano nang ginagawa ninyo. Kaya please mga kamamay, iwasan nyo po na ibuhos lahat-lahat ng oras ninyo pagdating sa isang lalaki. Para sa ganun, mamiss namin kayo, mamiss kayo ng isang lalaki, hanap-hanapin namin kayo. At paano mangyayari yon? Kaya nga dapat konti lang ang oras, sapat lang ang oras na ibigay ninyo pagdating sa isang lalaki. Sa ganyang paraan, hahabol-habulin kayo ng lalaki, lagi kayong sasagi sa isipan ng isang lalaki, at sigurado ako na mas hahabulin kayo ng lalaki kapag nangyari yan. Okay? Kaya iwasan na masyadong maraming oras, iwasan na masyadong maraming chat, message, tawag sa isang lalaki. So next, iwasan po ninyo na magmakaawa sa halip, lumayo kung nakagawa sila ng kamalian. Yes, mga kamamay, ang hirap din kasi sa mga babae, sila na yung ginawa ng pagkakamali, sa sobrang pagmamahal ninyo, sa halip na kayo ay lumayo, sa halip na kayo ay magmatigas, kayo pa yung nagmamakaawa na huwag kayong iwan. Mga kamamay naman, sobra-sobra naman yung pagiging tanga ninyo pagdating sa isang relasyon.
Kayo na nga yung niloko, kayo na nga pinagtaksilan, kayo pa rin yung hahabol, kayo pa rin ang magmamakaawa. Ano ba naman yan? Kailan kayo magiging tanga pagdating sa isang relasyon? Okay lang sanang maghabol, okay lang sanang magmakaawa kayo sa isang lalaki kung kayo yung nagkamali. Kung aminado kayo na hindi nyo sinasadya ang isang bagay at willing kayong bumawi, okay lang sana yon. Magmakaawa kayo, humabol kayo. Pero kung kayo na yung niloko, kayo na yung sinaktan, kayo pa yung hahabol, mga kamamay, sinagad-sagad nyo na. Sinagad-sagad nyo na yung inyong pagiging alam nyo na. Kaya please mga kamamay, matuto kayong lumayo, umagwat, mag-no contact rule kung kayo ang ginawa ng pagkakamali. Sa ganyang paraan mga kamamay, makikita at mapag-iisip ng isang lalaki kung ano yung mga bagay na ginawa niya at bunga nun, magsisisi yan, maghahabol yan sa inyo at marirealize kung gaano kataas ang value ninyo para lokohin na lang niya. Okay, kaya mga kamamay ha, huwag maghahabol at dapat willing kayong lumayo kapag niloko kayo o ginawang kayo ng pagkakamali. And last, huwag mong ipakitang baliw kayo sa kanya, imbes mag-improve at unahin ang goal sa buhay. Mga kamamay, oo, bilang isang babae mga kamamay, hindi niyo po kailangang maghabol, ipakitang baliw na baliw kayo sa isang lalaki para kayo ay mahalin. Tandaan po ninyo, ang isang babae ay parang isang bulaklak na kapag maganda kayo, maayos kayo, babango kayo, kusang hahabol ang mga bubuyog sa inyo. Ganyan po dapat ang isang babae. Hindi po maganda kayo, nandyan ang bango, nandyan ang ganda, namumukadkad kayo sa hardin, tapos kayo yung naghahabol sa mga bubuyog. Ano yun? Ano yun mga kamamay? Kaya please mga kamamay, unahin niyo po ang mag-focus sa inyong sarili, magayos, sa inyong mga pangarap, kaysa sa maghabol na maghabol at unahin ng mga lalaki na yan. Ako nagsasabi sa inyo, ang mga lalaki nandyan lang yan Yung lalaking kilala mo ngayon, hindi natin alam kung hanggang saan ang pagmamahal ng mga yan sa inyo. Baka mamaya iniisip lang nila yung sarili nila Okay, pero hindi nila kayo hinahayaang tuparin ang inyong mga goals sa buhay, ang inyong mga pangarap sa buhay. Okay? Please mga kamamay, imulat nyo ang inyong mga mata sa kung sino mang mga lalaki ang nandyan para sa inyo. Baka ang mga lalaking nandyan, nakilala mo ngayon, nandyan lang dahil nandyan ka. Okay? Dahil nandyan lang, dahil sa may naibibigay ka. Pero kapag inuna mo yung sarili mo, inuna mo yung kapakanan mo, inuna mo yung mga pangarap at goal mo, nagiging hadlang na sa buhay ninyo, isipin nyo rin tingnan nyo rin po kung yung bang kasama nyo ngayon is talagang nandyan para sa inyo. Baka mamaya sila pala yung puputol ng bagwis ninyo para makalipad sa hinaharap. Alalahanin nyo po yan. Kaya please mga kamamay, unahin niyo po ang inyong sarili, ang inyong pangarap, ang inyong goal at imbes na lalaki ang unahin. So mga kamamay, yan lang muna ang ilang mga love advice na maaari niyo pong gawin upang sa ganon, lalaki naman ang palaging naghahabol sa inyo. For more videos and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba ng video na ito. Mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.